Nakita ni Goren na maraming nakabantay sa mga bihag kaya pinag-utos niyang kung madehado ay iwan na lang nila ang mga ito ngunit umalma si Yu. Giit ng Lieutenant Colonel na ang pinakamisyon nila ay pigilan na makalabas ang mga vampire sa Nagoya para makapaghanda pa ang main unit sa Shibuya. Pero kung mag-alanganin sila ay tatakas sila para makaligtas. Pinaghanda na ni Narumi ang kanyang squad at sila Shinya at Yuichi ang bahala sa support. Gamit ang kakayahan ay nakita ni Yuichi ang malayong kinaroroonan ni Crowley at sa utos ni Goren ay inatake niya ito. Ngunit naramdaman ng vampire kaya napigilan ang kanyang atake. Dahil dito ay napagtanto nila na sobrang mapanganib ni Crowley. Nang tignan nito ni Yu ay sinabi niyang ito ang nakalaban nilang sobrang lakas. Dahil dito ay nagsuggest si Narumi na iwan na lang ang mga bihag sa sobrang panganib kahit tutol pa si Yu. Pero bago ang lahat ay kailangan muna nilang lumipat ng posisyon upang di sila mahanap. Naghihintay pa rin sila Crowley ngunit wala nang sumunod na atake. Pero alam ni Crowley na may pinaplano ang mga ito. Kaya naisip niyang hulihin ang commander ng Vampire Slayers na umatake upang piliting pakantahin. Sila Goren daw at Shinya ang susugod kay Crowley habang ang squad nila Shinoa at Narumi ang magliligtas sa mga hostage at gagawin lang nila ito sa loob ng 5 minuto at kung sino ang di mailigtas ay iiwan nila dahil kailangan nilang makipagkita sa main unit sa Nagoya. Nagtungo sa magkabilang direksyon ng squad nila Narumi at Shinoa upang mas malito ang mga kalaban. At inayos nila ang mga relo upang sabay-sabay nilang malaman ang time limit ng misyon. Saka pinaalala ni Shinoa kay Yu na pag natapos na ang 5 minuto ay tatakas na sila kahit sino pa ang maiwan. Biglang may sumabog sa gusali na agad nilang pinuntahan. At nakikipaglaban na ang buong squad ni Goren habang patungo sa mga bihag. Pero marami pang nagbabantay na vampire ang nandoon kaya sa utos ni Goren ay ginamit ni Norito ang kakayahan upang makagawa ng maraming clone na lumaban sa maraming normal vampire upang makalusot sila. Saka dumating sila Narumi upang iligtas ang mga bihag at dumating na rin sila Yu. Tumalo na si Goren patungo kay Lord Crowley subalit pag-atake ay nasalag ito ng vampire, kaya naghagis na lang siya ng mga explosion spell subalit nahuli pa rin siya nito pero nandoon si Shinya kaya binilibag sa kanya si Goren. Nais tumulong ni Mito pero giit ni Norito na makakasagabal lang sila. Samantala naisip nila yun na tulungan sila Goren gamit ang pincer attack. Pansamantalang nakatakas sila Shinya at Goren pero di nagtagal ay nahanap din sila nito at dumating pa sila Horn at Chess. Patungo na rin sila Shinoa para tumulong. Samantala hirap na hirap si Goren na kalabanin si Crowley at si Shinya ay nilatigo lang ni Horn at nasalag naman ni Crowley ang atake ni Goren. Saka tinusok ni Goren ang espada at ginawa nila ni Shinya ang combo kaya naglaho sila sa paningin ng vampire. Pero di pa sila nakakalayo kaya nakita na naman ito na pinagbabaril ni Shinya. Akala ay nakatakas na sila ngunit nag-shortcut lang pala ito na sinalag ni Goren ngunit natusok din siya kalaunan. Kaya pinag-utos niyang iwan na siya ni Shinya nang biglang dumating ang bida na nasalag pa rin pero inikutan siya nito. Na sinalag ni Kimizuki at umatake na rin sila Yuichi at Mitseba at aatake sana si Yu pero ginawang shield nito si Goren. Nilabas ng bida ang bago niyang teknik na Azura Cannon ngunit nasalag lang ito lahat ng dalawang alalay ni Crowley. Sumugod si Yu na inatake naman ni Chess saka nahuli siya ni Horn at bago tusukin ay niligtas ito ni Shinoa. Tapos nag-cover fire sila Yuichi at Mitseba upang makatakas sila kaso naglaho lang agad ang kanilang atake at ayaw iwan ni Yu si Goren subalit utos nitong iligtas na nila ang sarili. Maging si Shinya ay ayaw payagan si Yu kaya pinigilan na siya ng mga kasama at dumating pa ang backup ng mga vampire saka naubos na rin ang oras kaya pinigilan nila si Yu dahil kailangan na nilang tumakas. Ngunit hinabol sila ng dalawa na pinigilan naman ng pagsabog na ilusyon ni Norito. Namangha si Crowley dahil umepekto din ito sa kanya pero nasalag niya ang mga kanay ni Shigure at iniligtas ni Norito si Sayuri, saka naman umatake si Mito hanggang sa mahuli siya nito at inihagis kay Shigure. Pinapaalis na sila ni Goren dahil baka madamay pa silang maging bihag. Kaya pinalala ni Norito ang ilusyon na hiniwa ng vampire kaya nahiwa ang buong gusali subalit nakatakas na ang mga ito. Samantala minamadali na rin ni Koreto ang secret weapon para sa sangkatauhan. Dumating si Seishiro na sunod-sunuran pa rin sa ama nilang general kaya pinagtawanan ni Koreto. Nagbanta naman si Seishiro at pinaaresto ang kuya subalit pinatay na ni Aoi ang mga bodyguard niya. At wala siyang pake sa utos ng general dahil pag nailigtas niya ang sangkatauhan ay siya na ang bagong magiging leader ng Moon Demon Company. Saka pinagbantaan niya si Shinya na mabuti ay may pakinabang pa ito kaya di niya pinatay at napaluhod na lang sa takot ang kapatid. Di pa rin matanggap ni Yu na iniwan nila ang kanilang commander. Kaya pinaliwanag ni Shinoa na mas matagal ng kaibigan ni Shinya si Goren pero tinanggap nito ang nararapat nilang gawin. Dumating na rin ang squad ni Goren na umiiyak ang mga dalaga. At ngayon ay si Shinya na ang magiging bagong squad leader nila. Saka sinabi ni Yu na kung iiwan nila ang pamilya ay wala nang saysay ang pagpupumilit mabuhay kaya nawalan na siya ng gana. Naalala din niya noong binabantayan siya ni Goren nung pinanghihinaan siya ng loob.
Kung saan tumatak sa kanya ang mga sinabi ng Lieutenant Colonel na kung sa ngayon ay wala na siyang nakikitang dahilan para mabuhay, ay lumaban lang siya dahil balang araw ay darating din ang dahilan upang muli niyang makita ang rason para magpatuloy. Dahil dito ay nagpa siya si Yu na bumalik kay Goren kaya uminom siya ng 2 pil pampalakas. Subalit hindi kinaya ng kanyang katawan ng side effect kaya pipigilan sana nila kaso tumalsik sila at nauna pang nasawi ang bida. Samantala dumating na rin si Mika kaya tinapos niya ang mga kasamang vampire dahil balak niyang kumampi kay Yu. Sa Mundime naman ay patuloy na rin ang paghahanda para sa huling laban sa Nagoya. Nakita ni Yu si Asuramaru na dismayado sa kanya. Gayunpaman ay hiniling pa ni Yu na bigyan siya nito ng kapangyarihan. Pinaliwanag ni Asuramaru na di kinaya ng kanyang katawan ang ininom na 2 power pill. Kukunin sana ng bida ang trumpet na iniwan ng isang anghel pero pinigilan siya ni Asuramaru at sa halip ay ang demon ang nagpahiram sa kanya ng kailangan niyang kapangyarihan upang mabawi si Goren pero meron lang daw siyang 3 minuto. Nagising ang bida pero dahil umaandar na ang 3 minuto ay tumakbo siya ng napakabilis patungo sa kinaroroonan ni Goren na hanggang ngayon ay di pa rin kumakanta pero di rin nila ito papatayin hanggat wala pa si Fered. Nang dumating ang bida ay nabigla si Chess kaya iniligtas siya ni Crowley. Naramdaman ng vampire na lumakas si Yu saka nagpalabas ng mga espada kaya inunahan niya na ito at pagsugod ng bida ay napatalsik at sinapok pa sa mukha pero di tumigil si Yu kaya tinanggal ni Crowley ang espada niya upang tapusin. Ngunit iniligtas siya ni Goren. Di maintindihan ni Yu kung ba't di pa rin sapat ang lakas at tinawag pa siyang isang livestock ng vampire kaya nagalit siya at mas bumilis pero nag-alala si Goren na tuluyan siyang masaniba ng demon ngunit di pa rin sapat ang lakas kaya palagi siyang napapatalsik sa kada pagsugod niya. Kaya nang hingi pa siya ng kapangyarihan kay Asuramaru ngunit nakontrol na siya nito. Saka naman dumating ang coffin na teknik ni Kimizuki at inihagis si Yu upang pigilan ito na tuluyang maging demon saka sila tumakas. Pagkabawi nila kay Yu ay nagmadali na sila bago pa dumating ang chopper na lula ng mga progenitor. Samantala nag-aabang lang si Mika sa kanila kung kasama nila si Yu. Nang makita niya si Yu ay agad siyang naghanda ng kanyang espada at matapang na sumugod at umatake na sinalag naman ni Narumi ngunit kahit napakadami nila ay di pa rin nila ito magawang pigilan. Pero napahinto ito nang makita sila Norito na gumamit ng ilusyon sa mga paa ni Mika. Ngunit binaliwala niya ito at sumugod kaya pinagtulungan siya ng squad ni Goren hanggang mapabagsak. Pero nakalock-in pa rin siya kay Yu kaya muling sumugod at parang mga damo na tinatabas ang maraming vampire slayer. Napansin ni Shinoa na ito ay pamilya ni Yu. Saka pinakita ang slow-mo kung saan pinipilit pa rin ni Mika kahit marami na siyang sugat. Nagawa niyang mapatalsik si Mitsuba at natalo niya rin sila Shinoa at Kimizuki hanggang sa makuha niya na rin si Yu. Sinabi ni Yoichi na kung magkapamilya sila ni Yu ay pamilya rin siya. Ngunit tinusok at papatayin na siya ni Shinya na biglang pinagtanggol ni Shinoa dahil alam niyang pamilya ito ni Yu kaya itinuring siyang traidor ng mga kasama pero kumampi na rin sa kanya ang kanyang squad. At isa-isa silang umatake kaya naisip ni Mika na mabait pala ang mga kaibigan ni Yu. Muling umatake si Shinoa at pinatakas niya na si Mika ngunit siniko siya ng isa pero utos ng commander na huwag patayin kaya pinagtanggol ni Narumi. Ngunit wala na silang oras na mag-usap dahil mula sa chopper ay bumaba ang mga vampire na nagsimula ng umatake at nailigtas din ni Shinoa si Narumi. Ngunit natalo sila Yayoy at Taro ng mga vampire kaya susugod sana si Narumi pero pinigilan siya dahil kailangan na nilang tumakas dahil bumaba pa ang mas maraming vampire. Samantala pinipilit ni Mika na makalayo upang di sila makita. Habang nakikipaglaban ay sinabi ni Shinya na magtungo sila sa airport kung nasaan ang kanilang sundo at agad silang sumunod. Natulala si Narumi sa mga kaibigan kaya sinapok ni Shinya para tumakas. Nanghihina na rin si Mika dahil sa mga pinsala at wala na rin siyang supply ng dugo ni Kroll kaya ginigising niya si Yu. Narinig niya ang kaluskos ng isang bata na agad niyang pinuntahan at nahuli at nagtakbuhan ng mga kasama nito. Ngunit nang kakagatin niya na ay nakontrol niya pa rin ang sarili. Kaya kinuha niya na lang si Yu upang doon magtago. Nagising si Yu sa realm ni Asuramaru na sinabing pinuntahan siya ng dating pamilya. Nang magising siya ay nakita niya si Mika subalit sinunggaban siya nito dahil sa uhaw ngunit humingi pa ng tawad si Yu kaya siya nabaliw. Upang tulungan si Mika ay naisip ni Yu na bigyan ito ng kanyang dugo subalit ayaw ni Mika dahil kapag ginawa niya ito ay tuluyan na siyang magiging vampire. Pero nagalit si Yu dahil mamamatay naman siya kung di ito gagawin. Dahil dito ay pumayag na si Mika na uminom ng kanyang dugo upang makasurvive kaya tuluyang nagbago ang mata nito. Nagsisisi si Mika kaya sinabi ni Yu na tutulungan niya na lang ito kung meron mang paraan na maibalik siya sa pagiging tao. Kinwento din ni Yu na si Goren ang dahilan kung ba't buhay pa siya ngayon. Kaya balak niyang umalis para tulungan ng mga kaibigan kahit pinipigilan siya ni Mika. Pero ayaw pumayag ni Yu kaya tinutukan niya ito ng espada ngunit sinabi ng bida na patayin na lang siya nito kung di niya rin maiiligtas ang mga kaibigan. Naalala ni Mika na iniligtas siya ni Shinoa kaya nagkasundo silang iligtas ang mga kaibigan ni Yu.
Samantala nakarating na sa airport sila Shinoa pero wala naman doon ang escape chopper nila. Habang nagdadrive ay sinabi ni Mika na nais din makuha ng mga vampire si Yu upang gamitin ang kanyang lakas. Dagdag pa nitong ginagamit lang din siya ng mga tao kaya dapat ay maghanap sila ng malayong lugar kung saan makakapamuhay sila ng tahimik. Samantala kumikilos na rin ang Moon Demon at binisita ni Kureto ang sumunod niyang experiment na katulad ni Yu. Di na nila alam kung maghihintay pa ba sila doon. Nang makita ni Mito ang isang sulat na nagsasabing maghintay lang daw sila. Sinampal ni Rika si Shinoa dahil sa pagkamatay ng mga squad mates nito kaya balak niyang pagbayarin ang dalaga. Ngunit pinigilan siya ng mga kasama at sinabi ni Narumi na siya na ang bahala ngunit pinigilan din siya ng acting commander. Kaya napatanong si Narumi kung ano pa ang gagawin nila dahil tila nabalewala ang pagkawala ng kanilang mga kasamahan dahil wala pa ring malinaw na command. Giit ni Shinya na hindi kay Lieutenant Colonel Goren nagmula ang misyon na ito kundi kay Lieutenant General Kureto. Dahil dito ay nagpasya sila Narumi na balikan si Goren dahil sawa na sila sa pamumuno ng mga Hiragi. At matapos ang pag-iisip ay nagpasya na rin si Shinya na iligtas si Goren. Nakita ni Crowley ang pinanggalingan nilang labanan at nandoon na rin sila Queen Cruel samantala pinipilit nilang magsalita si Goren. Sa kabila nito ay tinitiis lang ni Goren ang panggugulpi para pag nagsalita siya ay mas maging makatotohanan ang kanyang sasabihin dahil kailangan niyang mapapunta ang mga ito sa Shinjuku katulad ng utos sa kanya ni Kureto. Alam daw ni Crowley na si Fered ang nag-leak ng mga lokasyon nilang mga noble kaya napatay ang 5. Sagot ni Fered na nileak niya rin ang lokasyon ni Crowley upang di siya paghinalaan. Pero bukod sa kanya ay si Goren daw ang isa pang mastermind na binalibag ng isa pang noble. Giit ni Fered na isang half-demon si Goren. Samantala ang dati nitong kasintahan na ate ni Shinoa na si Mahiro Hiragi na naging isang demon ay nais na siyang kontrolin kahit ayaw ni Goren subalit dahil nang hihina ay wala siyang nagawa kundi ang makontrol nito. Kaya sa isang iglap ay napas lang niya ang isang noble, subalit wala pa rin siyang obra kay Cruel na nais makausap si Mahiro bago niya ito kampihan katulad ng napagkasundoan nila bago pa mag-collapse ang mundo. Sinabi ni Goren na nasa airport ang mga tao kaya pinag-utos ni Cruel na puntahan nila ito. May dumating na mga chopper kaya naghanda si Yoichi ngunit ang Moon Demon Company pala ang mga ito. Pagdating ay nakita ni Mitseba ang ate niyang si Aoi na tuta ni Lieutenant General Kureto Hiragi. Naging alerto sila dahil di nila alam kung kakampi ba talaga si Kureto. Tinanong ni Kureto si Shinya kung kakampi na ba ito ni Goren na nais siyang patalsikin sa pwesto. Inutos nito kay Aoi na ilabas na ang kanilang experiment na ipinagtaka ni Shinya ngunit pinagbantaan siya ni Aoi. Naiinis na si Narumi kaya pinigilan siya ng mga kasama. Nang itinaas ang isang trailer ay malinaw na kilay Shinya na ginagamit lang sila ni Kureto. Saka binuksan ng trailer at lumabas ang napakaraming galamay na umatake na mabilis rin na sinalag ni Narumi ngunit napatalsik siya at lumaban sa mga ito subalit ang mga kasama ay tuluyang natusok dahil sa dami ng mga galamay. Sa sobrang galit ay napasugod si Narumi kay Kureto kahit wala siyang laban sa lakas nito at bago siya matusok ay niligtas siya nila Kimizuki at umatake si Yuichi na walang kwenta sa Lieutenant General. Binigyan nito ng pagkakataon si Shinoa dahil isa rin siyang Hiragi pero tumakbo kaya inatake na nito na iniligtas naman ni Yu ngunit nadismaya si Mika dahil naglalaban-laban ng mga tao. Umatake si Yuichi pero di mapinsala ang trailer at isa-isa nilang kinalaban ang mga galamay nito. Lalong gamulo ang sitwasyon dahil dumating na ang mga vampire kaya nagsugura na ang magkabilang panig. Dahil dito ay naging labo-labo ang labanan ng tatlong grupo at si Yu ay nakarating naman kay Goren. Subalit dahil kontrolado ng demon si Goren ay inatake rin siya nito kaya pinigilan at kinalaban ito ni Mika. Habang naglalaban ay napansin ni Mika na parang di si Goren ang kaharap saka napatalsik siya kay Yu. Inihanda na rin ng demonyong may kontrol kay Goren ang espada. At nagsimula siyang atakihin pareho ang mga vampire at mga tao at pagkatapos inumin ng mga galamay ang mga dugo ay sumabog ang trailer at nagising na ang Seraph of the End. Ngunit nakita ni Kimizuki na ginamit pala ang katawan ng kanyang kapatid ngunit ngayon ay naglalaman na ito ng demonyong si Abaddon at pag-ihip ng fifth trumpet ay pumula ang langit at nagkaroon ng mga spike sa buong lugar. Subalit nagsimula ang plano ni Kureto na hulihin ito upang gawing sariling sandata upang mapasa kanya ang mundo. Napasugod si Kimizuki sa ginagawa sa kanyang kapatid ngunit inatake siya ni Goren kaya pinagtulungan ito nila Yu at Mika ngunit di tinuloy ni Yu ang pagpatay dahil di niya kayang saktan si Goren. Kaya napaiyak si Goren at sinaksak si Yu dahil di niya makontrol ang katawan. Ngunit dahil sa karahasan ay tuluyang nagising ang demonyo sa loob ng Seraph na si Abaddon na nais makontrol ni Kureto. Kaya inihagis niya ang darts na may spell at naglabas ito ng mga alagad na kumakain ng parehong mga vampire at mga tao. Kailangan na nilang tumakas ngunit ayaw iwan ni Kimizuki ang kapatid kahit may tama siya. Si Mika naman ay iniligtas si Yu sa isang halimaw.
Sa kabila nito ay ayaw pa rin iwan ni Yu ang tinuturing niyang bagong pamilya ngunit napatalsik si Mika ng isang halimaw at niligtas siya ni Yu saka nakita ang malaking sugat nito sa tagiliran kaya nais niyang bigyan ng kanyang dugo ngunit tumanggi si Mika at sa halip ay minadali niya si Yu na itakas sa mga kaibigan nito habang may oras pa. Pero nais niyang talunin si Abadan kaya nagtungo siya sa realm ni Asuramaru pero di rin daw sapat ang kanyang kapangyarihan. Kaya ang second trumpet na lang ang ginamit ng bida at bigla siyang nabalot ng malakas na apoy at nagsimulang mag-transform na isa pang Seraph of the End na may pangalang King of Salt. Sa utos ni Kureto ay nagbuga ng blast breath si Abadan sa bida, ngunit nanatili pa rin itong nakatayo. Dahil papasugod ang lahat ng mga tauhan ni Kureto ay umatake si King of Salt ng nakakalusaw na asin. Muling pinaatake ni Kureto si Abadan ngunit nakaligtas pa rin si Yu. Saka naglabas ng kanyang sandata na gawa din sa asin at gumawa ng mga shield ngunit nawasak lang ng atake ni Abadan pero napigilan niya ang malakas na blast breath nito at matapang na sumugod at walang hirap na hiniwa ang buong katawan ni Abadan saka ito sumabog at naglaho ang pulang kalangitan kaya nailigtas na rin niya pati ang kapatid ni Kimizuki. Ngunit bago pa kalabanin ni King of Salt si Mahiro ay lumabas si Asuramaru at ginawang half-demon si Yu upang mabawi ang katawan nito kay King of Salt. Utos naman ni Cruel na kunin ni Mika si Yu ngunit biglang sumugod si Crowley na naputol ang kamay at binalian ng leeg. Subalit di niya inaasahan na manggagaling sa likod si Fered na inubos ang kanyang dugo kaya tumakas na lang si Mika. Pagkagising ni Crowley ay natuwa siyang nagtagumpay sila sa pagtalo kay Cruel. Saka isiniwalat ni Fered na kasabwat si Cruel sa pagbuo ng Seraph of the End. Upang mailigtas ni Narumi ang katawan ni Yu mula kay Mahiro ay naglabas siya ng malaking shield. Dumating rin si Kureto dahil nais niyang makuha si Yu ngunit sumugod din ng maraming vampire sa kanila. Di pa rin alam ni Shinya na may nakasanib kay Goren kaya nagtataka siya sa mga ikan-ikilos nito. Pero nang makita niya ang pulang mata ay napagtanto niyang kinokontrol ito. May mga nakahabol pa rin na tauhan ni Kureto ngunit natalo ang mga ito na inatake pala ni Mika saka sila tuluyang tumakas. 4 na buwan nang nakalipas ay nasakop ng Moondaemon ng Sanguinem City dahil natalo ang puwersa ni Cruel at nagpapanggap namang kasapi ni Kureto si Goren. Samantala ang mga vampire naman ay binisita ni Third Progenitor Lescar upang mag-imbestiga sa mga nangyari. Samantala ang ating mga bida ay nanirahan sa isang lugar na walang nakakaalam dahil tumiwalag na sila sa army pero balak nilang magpalakas upang balang araw ay mabawi nila sila Goren at Mirai. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ay pakiabangan ng susunod at kung bago ka pa lang sa channel ay paki-like and subscribe naman mga lods para muwa-muwa chup chup.